Hello mga palangga, magandang gabi, magandang araw. I-share naman natin ngayon yung ating pang-display na tinapay. Malambot na dough at masarap na palaman na pangmasang templada. At talaga namang presyong pangmasa. Simple lang po yung mga ingredients nito at madali lang po talaga itong gawin. Kaya wag na nating patagalin ito. Simulan na po natin. So una ay gagawa muna tayo or magluto muna tayo ng ating palaman. Sa ating palaman ay kailangan po natin ng 270 grams ng ating giniling na niyog. Kailangan po mga palangga ay fresh po. Giniling po ito na niyog. Hindi po ito desiccated coconut ha. At lagyan lang natin ito ng 1 cup ng ating brown sugar. At mahina lang po ito na apoy habang nagmix po tayo ng ating niyog at saka yung ating asukal. At maglagay po tayo dito ng 1/3 cup ng ating margarine. Hindi po tayo dito maglagay ng tubig mga palangga ha. At lutuin po natin ito ng mga 7 minutes at halu-haluin lang po natin yan hanggang sa mag-golden brown na po yung ating niyog. At nang matunaw na din yung ating asukal. At para mabango din yung ating palaman ay maglagay po tayo ng 1/2 tablespoon ng ating vanilla extract. At patuloy lang po natin ito sa paghalo hanggang sa mangamoy na siya na parang amoy na talaga na bukayo. Haluin lang po talaga natin yan para hindi masunog yung ilalim. At para mas lalong sumarap mga palangga ay maglagay po tayo dito ng 1/4 cup ng ating evaporated milk. Ito na yung itsura ng ating palaman. Napakabango naman at napakasarap naman ito. At moist yung ating palaman ha. Hindi yan dry. Ayan, iset aside lang natin ito. Palamigin lang muna natin ito. Ngayon ay gagawa na po tayo ng ating dough. Dito sa ating dough, ito po yung ating simple lang po talaga ng mga ingredients mga palangga. Ito po yung ating 200 grams sugar, 1 tablespoon ng ating yeast, 18 grams rock salt, 5 grams ng ating bread and butter at 130 grams ng margarine. 1 tablespoon ng ating vanilla at 2 in 1/4 cup ng tubig. Yung ating tubig talaga mga palangga, itansyahin lang po talaga natin kasi magkaiba po talaga tayo ng brand ng ating harina. Yung tubig ko dito ay 2 in 1/4 cup kasi gamit ko dito ay brand po ng Washington na first class flour or bread flour. Siyempre, tunawin muna natin yung ating mga dry ingredients before natin dito ilagay yung ating 1 kilo na first class flour. Pwede din tayo ditong gumamit or kayo mga palangga ng all-purpose flour kung wala po kayong first class flour. Masahin lang ng manumano kung wala naman kayong mga dough roller or kaya spiral mixer para pangpakinis po ng ating dough. Sa paghanidid po nito, sa pagmasa po natin dito ng manumano ay bali iris nyo lang po ang inyong dough ng mga 1 oras or 40 minutos bago po ninyo masahin para po hindi kayo mahirapan sa pagmasa. Masahin lang po ninyo hanggang sa makuha po ninyo ang kinis ng ating dough. At cut ko lang ito sa 36 to 38 grams. Kayo mga palangga ay depende na po yan sa inyo kung ilang gramo yung putol ninyo at kung magkano po inyong bentahan. Kayo mag-costing lang bago kayo magbenta. At pagkatapos po nating putulin lahat yung ating dough ay agad lang po natin itong figurahin ng pabilog at pagkatapos ay iris lang po natin ito ng 10 to 20 minutes bago po natin ito lagyan ng palaman. Ayan ang mga palangga, after 10 minutes ay pwede na po natin itong lagyan ng palaman. Sa paglagay po natin dito ng palaman ay kailangan lang po yung ating dough ay siraduhin lang po natin talaga ng maigi para po hindi maglabasan yung ating palaman. At kunting tips lang po mga palangga ha, pag kayo po ay nagbebekere, first ay ang ating prospect. Lalo na kung ang tinapay natin ay pang-display, ay kailangan po ay nasa matao na lugar na yung nasa pwesto talaga. At kailangan po talaga ay mag-costing lang po tayo bago po tayo magbenta para po malaman po talaga natin na sa bawat ginagawa po natin ay may tubo po tayo. At kailangan po yung timplada po ng ating tinapay ay makasigurado ka talaga na balik-balikan ka talaga ni customer. At isa na din dito kung kayo ay magbebekere ay kailangan po ay marunong kang gumawa ng tinapay. Para hindi ka asa sa iyong baker na kahit wala yung baker mo ay tuloy-tuloy pa rin yung business mo. Sa pagkakaalam ko kasi sa mga nagsara na ngayon na bakery, maliban po sa nalugi na kasi hindi mabuti yung pagpapatakbo ng kanilang bakery, ay yung iba naman ay nagsara kasi wala po silang baker. Ang iba naman ay sumuko na po talaga kasi po sa sobra na po talagang mahal ngayon ng ating mga ingredients. Gaya nga ng sabi ko ay kailangan po ay marunong po
talaga tayong gumawa para po makatipid na din tayo. Puwera na lang po kung marami po tayong puhunan kasi kahit hindi po tayo marunong gumawa ng tinapay ay kukuha lang po tayo ng baker. Ito mga palangga ha, base po sa kaibigan ko na may bakery. Nag-close po siya sa kanyang bakery kasi wala po siyang baker. Umalis yung mga baker niya at yung kaibigan ko at yung asawa niya ay wala po talagang experience sa paggawa ng tinapay. Hindi po talaga sila marunong gumawa. At nang nagbukas sila ulit kasi may baker na sila ay nalugi pa rin yun kasi hindi sila nagkukusting. Bali palabas lang sila ng palabas ng kanilang mga tinapay. Hindi nga nila alam kung may tutubuin sila. Hindi po sila nagkukwenta o hindi sila nagkusting. Hindi nila alam na wala na pala silang tubo sa mga tinapay nila na ginagawa. Yes, totoo talaga yan mga palangga kasi nga kaibigan ko nga at nag-usap kami yung iba niyang mga gamit ay sa akin niya binibenta. Sa susunod naman mga palangga, bigay tayo ng tips. Ayun, pagka ahon natin ng ating tinapay habang mainit pa, ibanyahan po natin ng evaporated milk para po hindi dry yung ating tinapay, para po makintab siya. At kahit hindi na po natin ito isalang ulit, basta mainit lang, ay maluto na lang din yung ating evaporated milk. Pwede ding itlog niyang ilagay natin or ibanya natin dito. Pero pag itlog yung ibanya ninyo dito, ay pwede po ninyong isalang ulit ng mga ilang minuto sa oven para po maluto yung ating itlog para hindi din malangsa. Sana may natutunan at sana ay nadagdagan ko ang inyong pang-display na tinapay at yung mga recipe po ninyo. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!